Mga tol, madalas nating sinasabi about sa China na iba yung sinasalita nila doon sa ginagawa nila. Diba? Gusto nyo ng patunay, gusto ninyo ng pruweba. Eto papanoorin natin ang isang naging pagpupulong sa China kung saan si Xi Jinping, ang presidente ng Chinese Communist Party, ay nananawagan ng pagkakaisa at iginiit na tigilan na ang Cold War mentality. Isa pa sa mga sinabi niya, mga tol, na talagang makakapagpataas ng kilay nating lahat is dapat daw yung mga malalakas na bansa ay hindi nanghaharas o hindi nambubuli ng mga maliliit na bansa. Naku po, parang bumabanda mga tol sa kanila yung mga sinasabi nila mga tol. Sabi rito, sa ginanap na Shanghai Cooperation Organization Summit sa Tianjin, China, nanawagan si Chinese President Xi Jinping sa mga lider na kasapi ng samahan na tutulan ang tinatawag niyang Cold War mentality. Iginiit ni Xi na dapat magkaroon ng mas pantay at makatarungang sistema ng global governance bilang alternatibo sa pamumunong ginagawa ng Estados Unidos. Anyway mga kapatid, bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Kasi itong mga ganitong reaction video mga kapatid, nanonood tayo ng mga balita at mas lalo pa nating naipapaliwanag, mas lalo pa nating nabibigyan ng pag-aanalisa, opinion bilang isang ordinaryong Pilipino, etong mga nangyayari sa balitang to o sa mga nangyayari sa mga kaganapan sa ating daigdig na posibleng pareho tayo ng naiisip. Diba? So dito nakakapagbigayan tayo ng kanya-kanyang opinion. So samahan ninyo ako mga tol at panoorin natin to mula rito sa UNTV News, no? 当前国际形势变乱交织，成员国面临的安全和发展。 sabi Xi Jinping nananawagan ng pagkakaisa at iginiit na tigilan na ang Cold War mentality. 形势变乱交织，成员国面临的安全和发展任务更加繁重。 Sa pagtitipon ng mga miyembro ng Shanghai Cooperation Organization, kabilang ang China, Russia, India, Iran, Belarus at mga bansa mula sa Central Asia, tinalakay ang mas lalong nagiging komplikadong hamon sa seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Biruin mo kasama Russia. Russia patuloy na inaatake ang Ukraine. 'Di ba? Kasama rin ang Iran mga tol. 'Di ba? Na binaback-upan yung mga teroristang grupo. Ay nako po. Tapos eto pa China, nangungunang bully dito sa South China Sea. Layon parang naglolokohan lang sila dyan. ng pagpupulong sa Tianjin na palakasin ang kooperasyon at maglatag ng alternatibong international order na labas sa pamumuno ng Estados Unidos. Higit 21 leader ng mga bansa ang dumalo, kabilang sina Russian President Vladimir Putin, Indian Prime Minister Narendra Modi at Iranian President Masoud Pezeshkian. 四是坚持公平正义。 Adhere to fairness and justice promote. Wow, yan ang sinasabi ni Xi Jinping ha. Tulad ng sinabi natin kaninang panimulang video natin, ito yung mga patunay na iba ang sinasalita ng China sa ginagawa nila. Ikukumpara natin mga tol kung ano yung sinasabi nila doon sa aktual na nangyayari in reality. 中央正确二战史观，反对冷战思维。 Confrontation and bullying behavior. Balikan natin adhere to fairness and justice, promote the oppose Cold War mentality camp, sabing ganon. And oppose, no? Tutulan ang Cold War mentality. Camp, confrontation and bullying behavior, no? Dapat daw labanan yung mga ganong klaseng mentalidad, 'di ba? Yung mga bullying behavior, dapat daw mga tol tigilan 'yan, sabi ni Xi Jinping. Which is yun ang kanilang ginagawa mismo, eksaktong ginagawa nila mga tol sa mga maliliit na bansa. Hindi nga nila kinikilala ang international law eh. 阵营对抗和霸凌行径。 Sa kanyang speech, binigyang diin ni Chinese President Xi Jinping na kailangang itaguyod ang katarungan at igalang ang kasaysayan. Sabing ganon, itaguyod ang katarungan at igalang ang kasaysayan. Ngayon, kung babalikan natin ang kasaysayan mga tol,
Diba? Talagang sa atin, itong West Philippine Sea, dun pa lang mga tol sa pinakalumang mapa natin Tapos 'di ba meron tayong Treaty of Paris nung binili tayo ng Amerika sa pananakop ng mga Kastila. Kailan lang ba nag-umpisa itong 9-dash line nila o 10-dash line? 1947 lang 'yon mga tol 'Di ba? Napakalayo na nung panahon mula nung tayo'y sinakop ng China ng mga Kastila tapos binili tayo ng Amerika sa kanila. Napakalayo na nung panahon na yon. 1947 lang silang nagsimulang gumuhit na ng imaginary line nila. Tapos sila magsasabing igalang ang kasaysayan. Ay naku po. Tinututulan din niya ang anumang pamumulitika at pang-aapi ng mas malalakas na bansa. Tinututulan niya daw yung mga pang-aapi, pamumulitika at pang-aapi ng mga mas malalakas na bansa. Hindi ba yun ang ginagawa din nila sa mga maliliit na bansa? So iba talaga yung sinasabi nila kaysa dun sa ginagawa nila. Nitong nakaraan nga lang, di ba? 2 barko nila mga tol ang nagkabanggaan. Dahil kakahabol nila doon sa maliit na bangka natin, sa maliit na barko natin. Pagkatapos nilang magkabanggaan mga tol, ang sasabihin nila tayo may kasalanan. My goodness. We took the lead in establishing a trust. Nako po, mahirap yan. Walang nagtitiwala sa inyo Mechanism for military in the border areas. Turning the thousands miles long border into kahit nga ang India kalaban din nila Dagdag pa nito, dapat palakasin ang tiwala sa border ng bansa upang ang mga lugar ng tensyon ay maging tulay ng pagkakaibigan at kooperasyon. Paano magiging tulay ng pagkakaibigan at kooperasyon kung yung mga border na yun pare-pareha silang nag-aangkinan? Diba? Diba yun nga ang dahilan mga tol kung bakit naglalaban sila dyan? Diba? Tayo nga wala nga tayong border ni isa man sa kanila o wala nga tayong border dito sa China pero tignan mo naman, dumadayo pa sila ng napakalayong lugar. Diba? Kilometrong layo ang nilalakbay ng kanilang mga barko para lang sabihin kanila pa rin yun. Isa sa mga dumalo sa summit si Russian President Vladimir Putin kung saan nagbigay siya ng pahayag kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Isa pa to, si Putin. This crisis wasn't triggered by Russia's attack. Hindi daw na-trigger yon ng Russia's attack samantalang sila unang-unang lumusob noong 2022. On Ukraine, but was a result of a coup in Ukraine. So, ang dahilan daw ng kanilang pag-atake dahil daw nagkakaroon ng kudeta dun sa Ukraine. Anong pakialam nila dun Ukraine na yun? В результате государственного переворота. Which was supported and provoked by the West. So dito mga tol sa pagpupulong na to kasi talagang pinupunteriya naman nila rito Estados Unidos. На Украине, который был поддержан и provocation daw ng West ang dahilan ng digmaan sa Ukraine, sabi ni Putin. Западом. Bukod sa pangunahing sesyon ng summit, ganun nila i-justify mga tol yung kanilang mga aksyon. Ganun nila i-justify yun. So kapag ang Pilipinas pala sinalakay ng China, sasagutin din ng China, kaya namin sinalakay ang Pilipinas kasi pinoprovoke kami ng Amerika. Diba? Alam naman natin kung anong dahilan ng ating paglalaban ang ating sigalot Yung agawan ng teritoryo kahit alisin mo yung Amerika sa picture Kahit alisin mo yung Amerika sa usapan mga tol, di naman magbabago Inaangkin ng China itong West Philippine Sea. Nakatakdang magkaroon ng hiwalay na pagpupulong sina Putin at Xi upang talakayin ang pagpapalalim ng kooperasyon ng Russia at China. Kasabay nito, dadalo rin si Putin sa isang military parade na magpapakita ng lakas at pagkakaisa ng dalawang bansa. Mavian Dog, UNTV News. Okay mga tol, ano ang inyong masasabi rito? Diba? Tulad nga nung sinabi natin kanina mga tol, iba ang sinasalita ng China sa ginagawa nila. Sinasabi nila tigilan daw ng mga malalaking bansa ang mga pang-aapi. Dapat tigilan nila yon. Sila gumagawa ng mga kaguluhan dito sa West Philippine Sea. Diba? Sila gumagawa ng kaguluhan mga tol dito sa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Piruin mo mga tol, namamahagi lang tayo ng mga ayuda, namamahagi lang ng mga krudo sa mga mangingisda
para lang matulungan sila dahil kaunti na lang ang nahuhuli nilang isda kasi nga pinagtatabuyan sila ng China. Pero mo, wina-water cannon tayo. Oh. Yun ba ang nagpo-promote ng kapayapaan? Ay nako po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.